GM, review muna po tayo ulit ng mga medical assistants. Balikan po natin. Ano-ano ulit ano-ano po muling yung mga tulong na naibibigay po ng PCSO. Gusto ko unahin, doon ako, yun yung pinakagusto ko yung everyday na may clinic kayo na libre. Opo. Yan po, sa ating mga kababayan na nandito lang po sa Metro Manila, everyday po, bukas po ang ating opisina, meron po mga volunteer doctors. Ito po ay nagbibigay ng kanilang serbisyo ng libre and they are from specialista. Yes. Mga specialista po ito ng iba't Outpatient. ibang ospital na nagjo-duty po sila. Parang yun na po ang payback nila sa lipunan. No? Nagjo-duty sila isang araw, iba-ibang specialty. Meron sa puso, meron sa buto, may internal, meron sa mata. Dental, Opo, meron may din. dental din po. Araw-araw po yan dental natin dyan. So yan po ang serbisyo natin na number one directly po sa mga tao. Pati po gamot yan kung galing ho kayo sa clinic namin. Pati gamot, bibigyan po tayo ng gamot ng Outpatient section po ito mga kapatid na bukas, I think as early as 8 o'clock hanggang alas 5 po yan ng hapon. Dito lamang po sa may Shaw Boulevard, sa main office po ng PCSO. Kasi may mga pagkakataon pa rin na, ay hindi pa po ako nakapagpa-check up sa tanan ng buhay ko. Hindi pa po ako nakapunta ng dentista sa tanan ng buhay ko. Well, it means siguro na wala kayong problema. Pero ang mahirap, kung may problema kayo, pero iniisip nyo na wala po tayong pambayad, nandyan naman po ang ito pong araw-araw na clinic, outpatient po na consultation ng PCSO na libre po ito. Kahit bitbitin nyo yung buong pamilya nyo, walang limitasyon, GM? Kung kunwari, kayong mag-asawa, dalawa nyong anak, kailangan magpabunot, baby, sabay-sabay po kayo. Pwede po kayong mabunutan ng ngipin. So at least ito, mga espesyalista, sabi nga niya, may araw po yan May araw na ang espesyalista ay cardiologist sa puso, meron po siguro sa diabetes, nephrologist, ano pa ba, may dental. Sabi nyo, everyday ang dental? Opo, everyday Wow, po dental. oo. So, at meron din pong pag may problema kayo sa mata, ayan, baka mamaya pag uwi nyo, may bit-bit pa kayong salamin. May kasama ng salamin yan. Sabi nga ni GM, yung mga nagme-maintenance, pag po available ang gamot, maibibigay po sa inyo din, GM, yung mga gamot, yung maintenance. So, it's 5 days or 6 days? 5 days po ito, 5 Monday days. to Friday. 5 days po yan, Monday to Friday po. Dito lang po yan sa Shaw Boulevard. Napakalaking PCSO po makikita nyo. You won't miss it. Pwede pong walk-in lamang mga kapatid. Okay, maliban po dito sa outpatient service po natin na clinic, syempre nandyan pa rin pag nangangailangan sila sa ospital, GM? Opo, katuwang po natin ang ibang mga ahensya ng pamahalaan like PhilHealth, DOH, DSWD, at mga tanggapan ng LGUs. Ang PCSO po, the last mile. Kami po yung last mile. So, lagi pong titignan yan kung saan ang napunta nyo. Kumbaga, sagot namin yung huli. Sagot. Sagot namin ang huli sa mga billings po. Kung may social workers sa ospital, pag kayo yung ospital, i-guide po kayo niyan. Ito po ang mga pwede nyo lapitan. At finally sa amin, kami ho na yung huli ang kung ano man po ang matitira doon, yun ho ang aming sasagutin. Sa abot po ng aming makakaya rin. Dahil talagang yung iba, talagang malalaki. Kaya nagtutulong-tulong po yung mga ahensya. Oo. As much as gusto nila pong ma-shoulder lahat, ilan ba, gaano ba karami yung humihingi ng tulong araw-araw sa PCSO for medical assistance? Marami po. Talagang napakarami. Dahil wala po tayong require na yung certificate mas of pinadali indigency na po kasi napakadali naman kunin. So, hindi na ho natin masyadong tinitignan yan. Dahil kung tutulong ka, itumulong ka na. Dahil kung kalaban naman ng barangay captain, kawawa naman. At saka, GM, di ba, yung certificate of indigency po ay ibinibigay yan, tinitignan yung estado ng buhay mo, 'di ba? Estado ng pamumuhay, mga kapatid. At some point, kahit na may kaya ka, sabi mo ng middle income family ka or medyo nakakaangat-angat ka, pero pag tinamaan ka na ng matinding sakit, ang isa sa mahal mo sa buhay,
masasaid at masasaid ka eh. Mangangailangan at mangangailangan ka ng tulong. So, ang hirap naman no na para sabihin na ay hindi po kayo hindi po kayo Qualified, pasado or oo. qualified na humingi ng tulong kasi may kaya ka naman eh. And actually, sa Hindi certificate of indigency, ang anak mo may trabaho, hindi ka na qualified. Eh. 'Di ba? Eh, anak mo yun, Oo. ikaw to. Oo. So, normally, medyo masyadong stringent yung indigency criteria. Kaya, medyo hindi na ho namin masyadong, we have to go through that, pero hindi na ho masyadong nagmamatter kung tutulungan namin yun. Medyo linuluwagan na namin dyan. Dahil sabi nga siya, kung meron kang 3 anak na may hanap buhay, hindi ka magka-qualify. Pero may, yung mga sariling kung may buhay mga din yan. pamilya na yun. Kaya nga, Oo. so ganun ang mangyayari dyan. So, importante sa amin kung ano ang maibibigay namin. So, yan ho ang aming focus. At yung nakita ko somewhere, parang yung ginawa namin na pwede nyo na pong gamitin yung binibigay namin, pambayad sa professional fee. Diyan po nahihirapan ng mga kababayan natin Yes. sa professional fee. Sapagkat yan po ang X factor. Wala hong fixed price ang professional fee. Kaya dati ho, hindi namin pinapayagan yan. Pero since marami na rin pong ahensya ng gobyerno ang nagbibigay ng tulong at hindi rin nila kino-cover yun. Hindi. Kaya kami na lang po ang mag-cover na. Minsan, sobra-sobra na yung guarantee letter. Pero may Oo. utang pa rin. Kasi hindi po sakop yung i-apply. professional fee, Kaya nga yan po ang doctor's ginawa fee. namin. Yan po ang ginawa namin. Oo. Kung maliit man, at least mababawasan at Yes. mabigyan ka naman ng chance para umuwi. Kasi ang hirap po kahit anong sabihin natin, hindi po pinapayagan umuwi ang pasyente. Pero Nag-accumulate kasi lalong nadadagdagan nung sino-shoulder po ng pasyente yung bayad dun sa additional kwarto. night. Oo. Imbis na gumaling ho, lalo ho Nasa-stress. Na-stress ho ang pasyente. I think kailangan ma-address natin yan kasi yun nga, may iwan sa kanya yung professional fee. Pero I think we will get there. Wala naman hong imposible. I mean, at least alam natin ang problema at magagawa ng paraan. Puntahan natin, GM, yung ilang mga natulungan po ng PCSO. Alamin po natin ang kwento nila. Kasama natin si Victor Melchor. Ayan, ang ating isang beneficiary mula po sa PCSO. Victor, hello, Hello po, magandang Jen. hapon. Magandang hapon po. Ayan. Alam na namin yung storya mo, pero mas maganda siguro kung ikaw ang magkakwento. Bigyan mo kami ng konting background, Victor. Ano ba ang nangyari sa'yo matapos kang ma-hold up? Apo, last October, nung ako po'y pauwi ng bahay galing sa pagre-requirement sa trabaho, Oo. yung aksidente nangyari na hold up at nabugbog. Nabasag po yung aking bungo, tapos kailangan lagyan ng plating. Aha. At yun po ang hiningi ko ng tulong sa PCSO. Gaano ka? Victor, ilan ang bumugbog sa'yo? 2 po. 2. Ang gusto lamang ay hold uping ka. Pero, hindi ka lang hinold up, binugbog ka pa at naging dahilan ng pagkabasag ng iyong bungo. Yes po. Ay, oo. So, gaano ka katagal nun sa ospital? Nag-waiver po ako kasi kinabukasan is first day ko po sa trabaho. Oh. Kaya lumabas po ako agad. After ko po pumasok sa trabaho, pinalabas ako ng aking boss para magpa-check up. Oo. At dun na nakita na may basag pala sa bungo mo. Yes po. Kailangan ko daw po ng mga platings para matagpi-tagpi yung mga bungo. Yun na po yung nilapit ko sa PCSO. Bakit ka naman lumabas pa? Kasi first day mo sa trabaho the following day. Yes po. Oo. Alright. Pero wala kang naramdaman nun. Okay lang na lumabas ka. Medyo nahihilo-hilo po at parang naliligo ng dugo. Okay. So, nung bumalik ka sa ospital, chinek up ka, you went through some tests, Victor, sabi mo, kinailangan na lagyan ka ng plates.
ano bang sabi sa'yo nun ng ospital? Gaano daw kalaki ang gagastusin? Wala po silang sinabing kung gaano kalaki, pero sinabi po nila siguradong mahal yung plating. Oo. They, yung supplier po kasi ng plate, sila na po ang nag ng letter sa PCSO, nakasil po kasi. Mm-mm. Tinulungan ka na nila, inassist ka na nila, no? Pero noong mga panahon na yon, iniisip mo bang, teka, magpapa-opera ba ako talaga? Paano ko ba kakayanin yung ganitong kahalaga? Kabago-bago ko pa lang sa trabaho. Ano yung pumasok sa isip mo? Ano yung nararamdaman mo during that time? Nung panahon po na yun, parang yung hindi ko pa po alam na may programang ganito ang PCSO, parang papabayaan ko na lang po sana. Kaso sabi ng doktor, kailangan daw talaga ma-operan, hindi mabubulag daw po ako. Mhm. Magkano? Mabubulag daw siya, GM. Mm-mm. Mabuti naman, tinulungan ka. May assistance. Usually naman yan, yung mga social workers natin sa iba't ibang ospital, ay meron naman yan para asistahin kayo, to give assistance kung paano makakahingi ng tulong, ano yung requirements. May kasama ka naman ba sa ospital? Meron ka bang asawa, Victor? Wala po. Nung panahon po na yun, solo lang po ako sa ospital. Ang hirap naman nun, di ba? Yan naman, Ang kasama ko lang po kasi yung nanay ko na senior citizen, which is hindi na pwede magbantay o magtumulong pa sa akin. well, yan naman nga ang sa tingin ko, kailangan pa rin malaman ng mga tao, katulad niya, yung supplier ng kanyang plate ang nagsabi, sana malaman din ng mga tao through this program na pwede po kami tumulong sa ganyan. At nagpapasalamat kami, Victor, sa Panginoon at ikaw naman ay okay na. I presume okay ka na ngayon. Ano ba pakiramdam mo ngayon? Maayos na po, sir. Thank you po. Ano yung pakiramdam nung nalaman mong, huwag ka nang mamroblema, basta tutuloy na natin tong operasyon, sagot ka na ng PCSO. Sobrang saya po, ma'am, kasi nung panahon na yun, hindi ko po alam kung ano mangyayari sa akin if ever na hindi ako ma-operahan. Kung ako'y tuloy ang mabulag, hindi na po ako makakapagtrabaho. May mga tao pong umaasa sa akin. Mm-hmm. This happened October last year ba? 2024? Yes, ma'am. Oo. Saan ka nagtatrabaho ba, Victor? Sa ngayon po sa Pasig City Hall. Pasig City Hall. That's good to know. Siguro, ito na yung pagkakataon na anong gusto mong maipaabot na mensahe sa PCSO? Nagpapasalamat po ako sa mga bumubuo ng PCSO sa pangunguna ni General Manager Sir Mel Robles. Sana po ay marami pa kayong matulungang mga nangangailangan. Sana po marami pa kayong proyekto at serbisyong maipatupad na makakatulong sa katulad namin na kailangan. Salamat po. Maraming salamat sa iyo, Victor. Hangad namin yung tuloy-tuloy na pag-ayos ng iyong kalusugan. At mag-ingat ka rin. Sana yung nang hold up sa iyo nahuli. May balita ka ba kung nahuli? Wala pa po. Wala po. Wala. Ayan, ipagpasa Diyos na lang natin. God is good that you're better now and that you're okay. Victor. Thank you po. Salamat, Victor. Salamat sa oras mo. Thank you po. Ayan. Ano po ba pwedeng gawin natin na apila para mawala po yung tax ng PCSO? Naisip ko lang, GM, kasi yung mga katulad ni Victor, itong mga humingi ng tulong sa atin, mas marami kasing matutulungan. Kongreso po ba yan? Kongreso. All taxation Kongreso. is Congress eh. Oo. Pero, Nagpaabot na rin po naman ng appeal. Ayan, ang PCSO sa ating mga mahal na mga mambabatas. Opo, hindi po tayo nagpapabayad dyan. Another way is to, if we could adjust din naman into current, how do I call that? Net present value ang betting. Yan rin po ang isang way dyan. Dahil mga 15 years ago na yung bet namin. Oo. So if you quantify that to net present, kung ano po ang halaga niyan noon, sa ngayon, magkaiba na po yan. So, dati 10 pesos for the longest 20, time. Ngayon, 20 na. For the longest time, Oo, then for the 20. longest.
So matagal-tagal na po yan. So baka naman time din i-adjust. We're thinking about that kasi dalawang paraan naman po kung paano ka madagdagan ang pondo mo, bawasan ng cost mo. In the case of this one, bawasan ng buwis na mahirap, or mag-adjust tayo with a concession na taasan mo rin yung premyo. How's the revenue now? That's okay, but it can be better, no? Yes. Marami kaming limitations pa, which isang topic na nakita mo, which we will also discuss later on responsible gaming. Yes. Kami lang po ang nag-ano yan, kami lang po ang nag-espouse yan. Sabi ko nga ay nagkaroon po kayo ng launching nung March. GM, ito pong inilunsad ninyo yung Responsible Gaming Awareness Day. Sa pamamagitan nito, paano po natitiyak na masaya and at the same time nga safe yung activity? Well, yan talaga, it's a treacherous or balance ang hirap eh. While gusto namin kumita, ayaw naman namin kumita na masisira ang Oo. lipunan. Oo. Pero hindi naman namin problema yan kasi wala namang masyadong nalululong May sa nalululong ba sa loto? Parang wala. Sa ibang yung- bansa po, meron. Kasi successful masyado ang marketing nila roon. Sa ibang bansa, meron. So, ginagawa na rin namin itong awareness na to, hindi rin lang naman para sa amin, kundi sa pangkalahatan na rin na importante na maging responsable. Kailan mo malalaman pag nakakasira ka na sa mga gawain mo na dati mong ginagawa, nasisira na, you're being disturbed, you're disrupted na, yung perang dapat pangkakain mo ay ginagamit mo na. So, yun yung mga telltale signs na hindi ka na responsible sa iyong paglalaro. Remember, we term this as paglalaro. While hindi masyado sa atin sa lottery, hindi naman, kasi nga, hindi naman yan every minute eh. Unlike other games or gambling activities, every minute yun. Meron nga dyan, yung scatter, eh, pabayaan mo lang, umiikot lang. Hindi naman kami ganon. But part of this awareness campaign, paalam sa mga tao, mag-ingat po. Ito po ay pagsasaya lamang. Ito ay diversyon at subukan ng iyong swerte. Pero pag ito ay nakasira, hindi ho maganda yan. At alam namin, hindi po sustainable yan. Pag ganyan na ang klase ng paglalaro, sooner or later, nakita natin yung success ng isabong, but they were a victim of their own success. Kasi Yes. nga, nalulung Oo. na lahat ng tao. So, ayaw natin umabot doon. Puntahan natin yung isa pang natulungan ng PCSO, renal cancer patient po siya. GM Robles, kasama natin si Severino Marana. Ang makakausap po natin ang kanyang misis na si Crisanta Marana. Hi, Crisanta. Hello, magandang hapon. Hapon po. Ayan po, makilakas naman Hello audio. po. Ayan Hello po. po, magandang hapon po. Magandang hapon. Kamusta po si Mang Severino? Ay, nung pong mga last month po, parang halos cancer-free na siya dahil nung inaano sa kanyang gamot, ay nabahaw lahat ng sugat sa mga buto niya. Pero ngayon po, ay dahil yung scalp nung ulo po hindi pala masyadong naaabot yung iba, ay nagkaroon po ng mga bukol uli sa ulo na siya ngayong aming aayusin pa. Kailan po na-diagnose si Mang Severino na may renal cancer po? 2020? 2020 po, 20 po. 2020. 2021 po. 2021. Alam po namin, Nanay Crisanta, pag sinabi nating cancer, mahirap po na laban yun, ano? Challenging po na laban yan, hindi lamang doon sa pasyente mismo, hindi lamang doon sa mga mahal sa buhay na nakapaligid, nag-aalaga sa pasyente, masakit din sa bulsa. So far, isa po kayo sa mga nakakalapit naman po sa PCSO. Sobrang-sobra pong pasalamat namin dahil talagang sa kanilang magandang proseso, magandang pamamalakad dyan sa PCSO, ay talaga pong malaking kagaanan ang aming Ano po bang, malaking kagaanan po sa amin. ano pong assistance na ang naibigay po sa inyo ng PCSO, Nanay? Napakarami na po. Napakarami na po nang naiibigay niya sa amin. Talagang sobra-sobra na po ang pasasalamat namin. Kasama po ba dyan yung kanyang gamot? Kinikimo po Opo, ba si medicine. tatay?
Ano po? Ano po ba siya? Paano? Oral chemo or ano pong treatment ang dinadaanan Balik po? po, immunotherapy po ang inilalapat sa kanya kasi yung ibang mga klase ng prosesong hindi bagay sa kanya kasi 77 years old na siya. Opo. Opo, immunotherapy. Opo. At mabigat po yun sa bulsa, nanay? Yes po, sobra pong bigat. Pero sa tulong po ng PCSO, sa kanilang talaga pong naging malaking kagaanan po sa amin. Although, marami pong kagastusan pa po ang talagang halos hindi namin makaya. Pero sa tulong naman po ng mga anak at ibang mga kamag-anak, hindi napapagtulong-tulungan po. Mhm. It's good to know po na nagiging katuwang, kahit papaano'y nasasandalan po ninyo ang PCSO sa malaking Sobra-sobra gastusin po. Ay, tamang-tama po, nandito Sobra-sobra po po. si GM Robles, nandito po ang PCSO, kasama po natin. Ano po sigurong mensaheng gusto nating ipaabot sa PCSO? Ang akin pong sobra-sobra pong pasasalamat kay General Manager Robles. Sobra-sobra pong pasasalamat. Una po sa Diyos, pangalawa po sa bumubuo ng PCSO, lalo-lalo na po kay General Robles dahil sobra pong ganda ng palakad nila, maalwang pagbibigay ng tulong sa mga tao. Dasal po namin na magtuloy-tuloy po ang pagbuti ng kalusugan po ni Tatay Severino, nanay. Sana nga po, sana po, sana po. Nanay Crisanta, Thank you na maraming po. salamat din na sa pagkakataon na makatulong kami po sa inyo sapagkat yan naman po ang trabaho namin at kaya po nagkaroon ng PCSO, kaya Philippine Charity Sweepstakes Office po yan, ay talagang po para sa mga ganitong pagkakataon at natutuwa naman po kami at kami na miski pa paano nagampanan namin sa inyo ang aming trabaho o mandato namin. Salamat po, mag-ingat po kayo at magpakalakas po tayong lahat at patuloy po tayong manalangin sa ikabubuti ng kalusugan ni Mang Severino. Opo, sobra-sobra po ang pasasalamat namin sa inyo. Sobra-sobra po. Ito po habang buhay naming uutangin loob. Salamat po, nanay. Sasama Sige, po salamat namin po, kayo sa prayers po. Ang sarap ng pakiramdam na narinig. Ito po ba ay bahagi? Kasi sabi ko nga parang depende rin eh. Okay, merong namumuno ng PCSO, pero nandun din yung role ng namumuno ng ating bansa nung kung ano yung directives. Kung ano rin yung habilin, konti habilin ng Pangulo na paano mo pa ba mapapabilis ang serbisyo nyo, Mel? Yung ganun ba? May ganun bang Yan naman ang aking iuulat na pwede ka naman miski papano ay maipagmalaki sa ating Pangulo na, Sir, na miski papano tuwing natutupad namin ang inyong tagubilin na lalo tulungan ng lalo pa pong mga mas nangangailangan. Yan po kami kung ginamit nga yung dating slogan ng PCSO to help the downtrodden. Ang lalim po yung mga talagang kahirap-hirapan sa lipunan at maraming salamat po sa inyong pagkwento ng kung gaano kami nakatulong sa inyo. Makakarating po ito sa Pangulo at ng ating bansa at I'm sure matutuwa rin siya na miski pa paano at yung kalidad ng tulong na nabibigay, kung hindi namin madaan man lang sa paramihan, at least yung quality po ng naitutulong maganda naman po, nakakapagpabago ng buhay ng ating mga mamamayan.